Magandang hapon mga bata, maaaring tumayo para sa ating panalangin. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, salamat ang nakarating dito ng Sir at naway gabayan po sa aming alalang ngayon. In Jesus' name we pray, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Ako nga pala sa teacher, Shirley Carmelio, at pwede niyo akong tawagin Teacher Dan. At ako naman si Binibining Gisa at maaari niyo akong tawagin bilang Teacher Jess. Ano ulit yung mga bata? Ano niyo akong tawagin bilang? Teacher Jess. Bago po, maaari ba ang pulutin mo na ang kalat sa ilalim ng inyong silya at ayusin ang inyong mga upuan. Para sa ating attendance ay magtaas lamang ng kanang kamay kapag natawag ang inyong pangalan. Pearl Marie Sablayan. Present, Ma'am. Raisa May Sumunda. Present, Ma'am. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari bang basahin ninyo kung ano ang ating layunin? Naunawaan ang konsepto ng pag-aalaga ng mga halamang ornamental. Ang pangalawa, B. Maipapamalas ang interest at kasiyahan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. at ang panghuli naman ay C. Naipapakita ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga. Ngayon naman ay magtunghayan natin ang ating mga alitutunin sa silid-aralan. Maaari niyo bang basahin ulit mga bata kung ano ang ating mga alitutunin? Una na riyan ay ang Makinig sa guro. makinig sa guro, Teacher Shirley. dahil ilan si teacher Isa. at ilan ang mag-aaral. Marami. Kung sabay ba tayo nagsasalita, magkaintindihan ba tayo o hindi? Hindi. Tama. So, dapat makinig sa guro kapag nagsasalita ang guro dito sa harapan. At ang pangalawa ay Igalang ang iyong mga kaklase. Importante bang igalang natin ang ating mga klase, mga bata? Oo. Na. Dapat kapag nagkamali ng sagot ang ating mga kaklase ay huwag nating tawanan at ating ano ba yun? Igalang. At ang pangatlo naman ay Panatiling malinis ang silid-aralan. dapat maging malinis ang ating silid-aralan para tayo ay maging komportable sa ating silid-aralan. at ang pang-apat ay Mataas na kamay bago magsalita. kapag may gusto kayong sabihin o may gusto kayong isagot sa amin ni Teacher Shirley ay magtaas kayo ng kanang kamay. At ang panghuli, Gawin ang iyong takdang aralin. Good. ngayon naman ay sino makakaalala sa ating huling tinalakay ng nakaraang aralin? Okay, Raisa. Tungkol sa mga halaman. Magaling! Bigyan natin ng Junisha Club si Raisa. Alam niyo ba kung ano ang Junisha Club? Hindi. Ganito yun mga bata. Teacher Shirley. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ito yung mga bata.
Saan kaya? Sige, Per, ano? Ang isa, maraming bulaklak at halaman at ang isa, wala. Magaling! Kung pamimiliin kayo kung saan na inyong gustong tirahan, saan ba niyo ba mas gustong tumira? Sa bahay na walang halaman o sa bahay na maraming halaman? Sa maraming halaman. Siyempre! Kasi kung ikaw, Teacher Sherin, saan ka matitira kung Sa maraming halaman, syempre. Dito tayo sa Sama. maraming Alam mo na ba kung ano ang magiging aralin natin ngayon? Halaman. Pwede din. So, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pakinabang sa pagtatanim ng halaman ornamental. Ngayon naman ay tatalakayin ni Ate Shirley ng mga pagkakanggap ng mga kailangan. may papakita ako sa inyo dito. Pwede bang basahin mga bata kung ano ang nasa una? Pagtatanim ng halaman. Tama. Ang pagtatanim ng halaman ay malaking tulong sa ating paligiran. Ito ay nagbibigay ng hangin. Tama, pwede rin. Ano naman ang pangalawa? Pagbubunot ng damo. Pagbubunot ng damo. Tama. Dapat ay ating magbunot ng damo. Dahil ang damo ay sumasabay sa pagtubo ng ating halaman, dapat natin ay alagaan ang ating halaman na hindi siya mamatay. At hindi rin dapat maraming damo ang ating halaman dahil hindi siya makakuha ng tamang sustansya dahil maaari itong mapunta ang kanyang sustansya may mapunta doon sa damo. Ano naman ang pangatlo? Pagdidilig ng halaman. Tama. Ang na ito ay naglilibig sa kanyang halaman. Dapat nating diligan ang ating halaman para ito ay lumaki at lumabo. At ano naman itong pang-apat? Pagbubungkal ng lupa. Tama. Dapat ay ating ibubungkal ang lupa para maiwasan ang pagtubo ng mga damo at maging marami siyang sustansyang masilog sa kanyang o makuha sa halaman. Tapos ka na, Teacher Shirley? Okay, ikaw na naman. Tapos ka na. Yes. Ngayon naman ay matutuluyan natin ang ngayon naman ay malalaman natin ang pakinabang sa pagtatanim ng halaman ornamental. Basahin mo na baba. Ang pagtatanim ng halaman ornamental ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng maraming benepisyo sa kapaligiran, ekonomiya at personal na kapakanan. Magaling! Mahalaga talaga ang pagtatanim ng halamang ornamental dahil ito ay nakakatulong sa ating kapaligiran, sa ekonomiya at personal na kapakanan. Narito ang mga ikakatulong ng halamang ornamental sa ating kapaligiran. Isa na riyan ay ang pagpapaganda ng kapaligiran. Dahil kapag isang espasyo o katulad dito sa ating paaralan, kapag maraming
maraming bulaklak o maraming halaman ay mas nagiging magandang tignan at nagdadagdag ito ng kulay buhay sa atin. At ang pangalawa naman ay basahin mga bata. Pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Bakit kaya nakakabuti ng kalidad ng hangin ang mga halaman mga bata? Mabango. Dahil Mayroong mas. maaari ba pagsalas na ka ng kamay? Mabuti. Nagpapabuti ng kalidad ng hangin. Okay. Nagpapabuti ng kalidad ng hangin ang halamang ornamental dahil sila ay sumisipsip ng mga carbon dioxide at naglalabas din sila ng oxygen. At ang pangatlo naman ay Pagpapabuti ng lupa. sa tingin niyo, ano kaya? Bakit kaya importante? Dahil kapag may halaman ay nakakaiwas tayo ng mga mga Baha. pwede, mga pagbuo ng lupa, landslide. Okay. At ang pang-apat naman ay Pagbibigay tahanan sa mga hayop. magaling. Dahil ang halaman ornamental ay nakakatulong ay nakakapagbigay ng tahanan sa mga hayop, lalo na sa mga insekto, kagaya ng mga butterfly, ng mga halaman, saan sila titira, saan sila kukuha ng dadapo. Kaya, importante ang mga halaman sa ating kapaligiran. Dahil kung wala din, importante ang mga insekto at mga hayop sa mga tao. Kagaya din sa mga insekto, importante din ang halaman sa kanila. Ngayon naman ay ang pakinabang ng halaman ornamental sa ekonomiya, paglikha ng trabaho. Tingin niyo, bakit kaya paglikha ng trabaho ang halaman? For example, di ba noong nakaraang taon ay nag-COVID? So, ang mga tao ay wala silang ibang ginagawa sa kanilang mga bahay, kundi ang bumukmok, may iba na nag-stress na. Kaya, ang iba naman, naisipan nila magtanim ng mga halaman. Ano nga, di ba may tawag sa kanila? Di ba ano nga yun? May score na nakakapag Ano nga yun? Tawag sa mga Pwede. Ano pa? Yung tawag sa mga tao na nakapaglikha ng negosyo dahil sa halaman. Ano ngayon? Plantita at plantito. Dahil sa COVID, naging plantita at plantito ang mga tao, mga bata. Kaya, nagbibenta na rin sila. At sa turismo rin, nakakatulong din ito sa turismo. Dahil kapag ang isang lugar ay mayaman sa mga bulaklak, ay nagiging atraksyon ito sa mga dayuhan. Kagaya na lamang sa Tagaytay, hindi lamang kilala ang Tagaytay bukod sa kanilang napakagandang Mayon ba yun? Yung vulkan? Mayon. Ginamit ko yung maganda sa Mayon. Ngunit, marami din silang atraksyon at mga places na maaaring inyong puntahan at pasyalan na may mga maraming bulaklak. At nakakatulong din ito sa personal na kapakanan, pagpapabuti ng kalusugan. Pangalawa ay pagkakaroon ng libangan, kagaya ng sinabi ko kanina na dahil sa COVID ay naging libangan ang mga tao ang pagtatanim at naging negosyo na rin ito. Pangatlo ay Pagpapalakas ng komunidad. Kapag, for example,
Kagaya na lamang ng ating mga magulang, di ba kapag pasukan na, yung mga magulang natin, nagtitipon sila sa paaralan. Yung, ano ba tawag dito? Yung Brigada Eskwela, nagtitipon sila sa paaralan para magtanim ng mga halaman para sa katulad ng paaralan. Para sa ikakaganda ng paaralan. Ano ba ang ngayon naman ay may natutunan ba kayong mga bata sa ating aralin? Meron. Ano mga natutunan niyo sa ating aralin? Raisa. Tungkol sa pagtanim ng halaman. Tama, Tama. Raisa. Bigyan natin ng frog club. Ay, frog club. Paano ba yung teacher Shirley? Ito yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ka. Okay. Bigyan natin si Reza ng Marunong ko kayo, mga bata? ano yun? Frog club. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kuka, kuka, kuka. Ngayon naman, teacher Shirley, yung Okay. Ngayon, hatiin ko kayo sa dalawa na grupo. 1. At ikaw ang at magukit kayo ng isang larawan na tumutugon sa halamang ornamental. Bigyan ko kayo ng 3 minuto. Tapos na ba, mga bata? Opo. Ay, kasi nalisa. bago tayo magtapos, may katanungan lamang ako sa inyo. Ano ba ang kakinabang sa pagtatanim ng halaman, mga bata? Ako ang kakinabang. Di ba, ang dami kong sinabi kanina na mga kakinabang sa pagtatanim ng halaman ornamental. Ano ba ang kabuang kakinabang, mga bata? Bibigay ng oxygen Mm-hmm. at nagpapaganda ng bakuran. Magaling! Dahil dyan, may premium ka. Points. I-keep nyo yan, mga bata, kasi may points yan. Ano pang pakinabang ng pagtatanim ng halaman ornamental? Raisa. Ano kaya? Bibigay ng sariwang hangin. Magaling! Ito natin siya ng daming grade club, teacher. Daming grade club. Okay. Okay. Wait, one, two, three. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dami yung Okay. Very good. Ngayon naman ay may Okay. May mga kumuha kayo ng inyong mga papel. Sagutan ninyo ang ating Sagutan ang ating pagtataya ngayong hapon. Panoto, lagyan ng T kung tama at M kung mali ang bawat pangungusap. Number 1. Ready na ba, mga bata? Number 1. Sige,
katawan. Tama o mali? Pang-anim, nagbibigay ng likim, alilim at sariwang hangin. Ay, sarap yung T-O-M. T kung tama, yung mali. Oh, walang seven. Bonus. Sige, may Number nakakatulong upang mawala ang stress. P or M. Number 9, hindi maaaring iligtas. Tama o mali? At ang panghuli, ang pagtatanim ng halaman ay hindi nakatutulong sa ating kalikasan. Tama o mali? Tapos na ba mga bata? Opo. Tapos na? Opo. Okay. Narito naman ang ating tanda-aralin. Panuto. Magtanim ng halaman sa isang paso at ipasa ito. Para sa ikakulong na ating aralahan. Nasulat ninyo na ano yung tanda-aralin mga bata? Opo, teacher. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. At Dito lamang nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. At nais sabihin po salamat sa inyong pakikinig at pakikinig sa ating takdang aralin sa ating lesson. Yung aralin takdang aralin. Tapos tayo magtakdang aralin eh. Ano ba yan? Maraming salamat mga bata. Maraming mga tumayo. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. maraming salamat, Panginoong Diyos, naway magabayan mo kami sa aming pag-uwi sa araw na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magkikita rin tayo ng mga bata. Maraming salamat. Yes, 15 na ta. Ikaw rin sa una.